pa? Baka nandito to. Wala kasi akong magawa kanina kaya inayos ko yung display cabinet. Bakit hindi mo binalik? Wala, nalimutan ko. Nakalimutan mo? Eh kung mabasag ito. Alam mo naman pinag-iingatan ko to. Para yun lang nagalit ka kaagad. Lang? Alam mo ba kung ano to? Oh, flower vase. Hindi lang flower vase to, Laila. Antique ito. Marami ka naman antique eh. Di ka kung nabasag, bumili ka ng bago. Yan ang problema mo eh. Palibasa wala kang pinanggalingan. Lahat sa'yo pare-pareho. Kahit pagsama-samahin mo lahat ng ginto, pilak at kristal, timbangin mo, ibenta mo ng times 20 sa prevailing world market price, hindi mo mababayaran ang history ng base na ito. Dahil ang florerang ito ay naging bahagi na ng kasaysayan ng pamilyang De La Rosa. So, matagal na siya sa pamilya mo. Ano yun? Laila, rinagalo to ng isang duking Ruso na nakasama ng lolo ni Papa sa pamamarel nung naging bisita siya ni Lolo Artides nung panahon ng mga Kastila. The hell, what do you know about this? Sige na nga. Pinapangako ko, sasauli ko siya sa display cabinet, okay? Ano magalit ka agad? Talaga. Ano, alam ko na. Buti pa, kumain na tayo, ha? Sayin mo na lang ako. Sakit ang likod ko eh. Oh, sige. Honey, alam mo, ang laki ng tinaas ng mga presyo ng mga damit. Lalo na yung mga imported. Ayun pa ba mo? Makeup? Anong gusto mong sabihin, Laila? Diretsuhin mo na ako. Wala naman. Sinasabi ko lang. Kulang pa binibigay ko sa'yo. Hindi sinasabi ko lang kasi nakakapagtaka. Ano? Alam mo, malapit na yung party ni Paula. Siguradong ang grande na naman yun. Alam mo naman siya, ayaw magpatalbog. Sama ko, ha? Ani, sabi ko sama ko sa party ni Paula, ha? Lakad na ako. Ba't ka nagmamadali? Alis na ako. Kaya ka sa mood, honey? Medyo. Pagod ka ba? Oo. Baka gusto mo mag-swimming. Ayoko. Gusto mo man yung negosyo mo? May problema ba? Siyempre. Paano naman ako gaganahan makapag-usap nito? Pumunta ka nga rito. Sungit naman. Ano sabi mo? Kanina pa kita kinakausap. Puro yung mga sagot mo sa akin. Oo, hindi, siyempre. Pati ako nawawala sa mood. Pag hindi ka tumigil, Laila, alis ako. Anong problema mo? Wala. Anong wala? Basta wala. Ba't ayaw mo sabihin
sa akin. May karapatan naman akong malaman kung ano yun. Bakit? Ano mo ba ako? Ano ba kita? Ang hirap sa'yo, sarili mo lang iniintindi mo. Anong sinabi mo? Oo naman makasarili ka. Bago ka magsalita ng ganyan, Laila, tingnan mo muna yan sa sarili mo. Yung mga alahas mo, yung mga damit na sinusuot mo, yung bahay mo, yung mga gamit sa loob ng bahay mo, pati yung bathing suit na yan, ibinigay ko sa'yo yan. Ibinili ko lahat yan. Parang binili mo na rin ako, ganun ba? Mabuti alam mo. Anong akala mo sa akin? Isda sa palengke? Oo. Para ka nga isdang binili ko sa palengke. Kaya kahit anong luto ang gawin ko sa isdang yun, walang pwedeng makailam sa akin. Pwede kong prituhin, pwede kong ihawin, pwede kong isigang. Kahit anong gusto ko gagawin ko dahil binili ko yun. Oh, Mike. Buti nakita tayo. Ito makausap. Kung saan? Kapagdil tayo. Ay, may ba? Matagal mo nang kakilala si Laila. I'm sure, ikaw nakakalam kung anong dapat gawin sa kanya. Gusto mo siya i-stop siya? Hindi naman. Masyadong nagiging ambisyosa eh. Ganun lang yun. Ano magagawa? Gusto nyo umangat eh. Maya-maya, yayain na ako magpakasal niya. Babae talaga ako. Di ba na hinihingi? Hindi na makontento sa pagiging number 2. Gusto niya maging number 1. Napakahirap na problema mo, Mike. Ako, hindi ko alam kung gagawin mo eh. Kaya tuloy, ayaw ko naman pakilala ng mga babae sa'yo. Baka mamaya... Hindi naman, ha? Ayaw ko mawala si Laila. Saka hindi naman kita sinisisi. Kahit pa paano, naging mahalaga rin sa akin si Laila. Kaso gusto ko lang ilagay lang yung sarili niya sa tamang lugar eh. Kahit na may ipapakilala ko sa'yo na mas maganda at mas sexy kay Laila? Oo. Meron? Sabi ko na nga ba Mike, nako, ang hirap yung bisyo mo yan. Totoo. Minsan nga talo na eh. Ganun yan eh. Parang sugal yan eh. Sometimes you win, sometimes you lose. Paano? Paano pa? Anong nangyari doon? Saan? Hindi mo na? Alin? Yung kotse mo. Nagasgasan na. Yung Rolls? Oo. Yung taxi atang nakadali doon ah. Sige Mike, I have to go ha. May kausap ako eh. Okay. Laila. Christy? Sir, pinipigil lang ho. Ayaw mo akong pansinin. Mike, pagsabihan mo nga yung sekretarya mo. Tama na. Sige na, Christy. Anong ginagawa mo dito? Mike, iniiwasan mo ba ako? Laila, marami akong ginagawa. Pati mo na lang ako diretso mo. Sabihin mo lang sa akin na ayaw mo na sa akin. Dito po. Hindi to ang lugar para pag-usapan yan. Opisina to. Isa rin yan sa mga kondisyon natin, Kondisyon. Puro na lang kondisyon na naririnig ko sa'yo. Hindi pwede dito, hindi pwede doon, hindi pwede mamaya, hindi pwede ngayon. Alam mo, mas maswerte sa akin ang aso eh. At least ang aso may papasyal. Laila, please. Sa ibang araw natin pag-usapan yan. Hindi. Totoo naman, di ba? Sinusulit ko lang naman ako sa bahay. Tama na. Yes. Sige, papasukin mo. Sige na, umalis ka na. May bisita ako. Pupuntahan na lang kita sa bahay mamaya. Hindi ako aalis hanggang hindi tayo nagkakaayos. Come on, Laila. Hindi nga ako aalis.
Sit down. Thank you, Christy. I'm Susan Vergara. I'm Mike. Mike De La Rosa. This is Lila. Your wife? Yes. Lila, sige na, iwan mo na kami. Sandali lang. Anong kailangan mo kay Mike? Kung pwede lang kami ng dalawa ni Mike. Bakit? Ano ba yun? At hindi ko pa rin marinig. Lila. Taga saan ka? Taga-Bantayan pero dito ako nakatira sa Cebu. Bantayan. Vergara. Anak ako ni Don Horacio de la Rosa. Ako na eh. Mike, ito yung sinasabi mo sa akin. Kapatid mo sa labas. Lila, pwede ba iwan mo na kami? Ang lakas naman ng loob mo. Kung kapatid mo. Shut up, Lila. I'm sorry. Pero hindi ako naniniwala sa'yo. Kailangan patunayan mo lahat ng mga sinasabi mo. Hindi mahirap mag-isip ng motibo para magpanggap na anak nga ni Papa Sinaga. Hindi ako nagpapanggap. Kaya nga, patunayan. Kailangan magpakita ka ng prueba. Kung makakapag-produce ka ng mga papeles, Saka ka naman sa'yo. Sige. Tutuloy na ako. Siya nga pala, Mike. Ang alam ng mga taong pangalan ng asawa mo ay Rosana. Laila pala.